Morning guys, update tayo sa trabaho natin. Bali tayo ng lang tubig to para sumipsip sa ilalim, para hindi maging powder din sa baba, para pabigat lalo. Ganito yung proseso talaga pag halimbawa nauna yung dry pack, talang tutubigan to. Tignan nyo, sinisipsip ka agad, tumatagos sa baba ka agad yung tubig. Bali bukas sila mag-uumpisa dito, maglalagay ng tiles. Kaya patibigan natin ngayon para sumipsip ka sa baba yung tubig. Guys, pangalawa. Yan, time check natin ngayon ay 5 o'clock ng hapon. Bale dito ako sa rooftop sa Yero. Yan yung mga kasama ko, nandun na sila. Hindi lang naisara to dahil kulang yung na-order kong sandwich na rope. Kaya dito ngayon magsusukat ako ng mga flashing dito at saka dun sa side flashing. Bale dito guys, tataklobin ko to. Yan, hanggang doon, tapos hanggang siya, dito siya. Tapos babali siya rito. Tapos lalagyan ng sealant dito. Tapos i-screwan din dito para hindi siya, yung hangin gaganyan, hindi niya sasapunin yung ang hangin, yung aero, yung ating side flashing. Dito naman hindi ako nagpalagay ng maraming rito screw dito, dahil pag nilagay ko yung yung side flashing dito, tatanggalin ko ulit ito. Tapos doon sa mismong sa taas ng side flashing na gutter ang natin ilalagay yung mga screw yan, kasi madala lang to, yung mga dito lang dugtungan yan, alisin lahat yan. Pagkatapos pag nalagay ng flashing, saka natin i-screw lahat yan para yung yung flashing na didikit dito hindi siya maglilik dito sa gilid. Tapos dito maglalagay rin ako ng foam spray dito. Papasakan ko ng foam dito. Nagpa-order na ako nito. Isusok-sok mo lang, tapos i-press mo lang, tapos magiging siya, magsisilyado lahat yan. Pero pag nailagay ko yung flashing, maglalagay din ako ng silicone dito sa pader, pati rito, kasi sobrang init yung yung silicone na ginagamit sa katagalan na tumutuklap, kaya dadagdagan natin. Bale sinukatan ko na, yan ang sukat niya. Ito 7 cm dito sa pader dito, tapos 20 cm magmula doon sa pader hanggang sa niya dito, tapos maging incline siya pag ganun, bababa siya rito. Yan, ito masasarado to.
para yung yung tubig hangin hindi siya sasapulin ng ng malakas na hangin dito. Kasi may spray foam na ron sa baba. Parte rito, lalagay ko rin ng sealant dito, silicone. Bali kinuhanan ko na ng tamang angle ng yero. Ito, kinuhanan ko ng marka. Para sakto siya pag binend, madali siyang susundan na lang to. Baka pag halimbawa pina 45 ko, so sobra o kaya kukulang. Kaya kumuha ako ng pattern para eksakto pag nilapat mo yung gutter dito sa yero. Bali dito hindi na ako maglalagay ng gutter dito. Yung tubig ulan babagsak dito sa baba. Dito sa area na to. Pag halimbawa, pagkatagalan, pag gusto lang maglalagay ng rito, gutter, walang problema. Lalagyan na lang, madali man lagyan ng gutter yan. Ang importante mabungan lahat yan para makalipat ng mga tao. Yan yung mga sobra to para dun sa sulok. Tapos nag-order ako ng 5 piraso na 10 cm na kapal nitong rope na to. Mula dito sa dugtungan niya hanggang doon sa huli ng pader dito, sa kwarto. Yung open area doon 5 cm lang yung kapal. Pati dito sa banyo 5 cm lang. So bali ngayon yung mga nagtatrabaho ng mga palitada hindi sila nagtrabaho ngayon. Pumunta sila pero sa sobrang init, humidity pa, yung sobra yung umaga kanina. Pati nga ako ayaw ko na rin pumasok kaninang umaga pero kailangan. Sa sobrang humid, yung mga ibang tao ko nakaupo tapos dumating yung mga nagpapalitada, umupo din sila tapos nagdesisyon sila uuwi na lang daw. Sinabihan ko baka isang oras, 2 oras mawawala na yung humidity. Nagpumilit na gusto nilang umuwi ng bahay para magpahinga na lang. Sige, sabi ko pumayag na ako kaysa naman nakatimbang sila dito. Wala silang ginagawa, nakaupo lang. Yun. Tapos sinabi ko pa na baka 1 oras lang, 2 oras mawawala man yung humidity. Yun nga, nagkatotoo nga yung sinabi ko nga. Noong pagka alas 9, yun, dumating ako sa taas. May hangin naman. Sinabihan ko nga sila, sabi ko kung naniwala kayo sa akin, di nasayang araw nila, sabi ko gano'n sa kanila. Tingnan tsaka kanina ngayon, mahangin naman. Yung init, okay lang, pero pag humidity yan tumira, patay tayo dyan. Walang matatrabaho ng maigi kasi walang hangin. Ang siyang yung tawag doon, puro init lang. Iba yung humidity dito sa Saudi, sobrang init. Kaya ito, pangalawang damit ko na rin to dahil babad sa pawis. Yan, bali dito 5 yung kulang ko na 10 cm na kapal dito para matakpan yung isang kwarto rito, ay isa't kalahati yung kwarto. Aywa babe, ayun, sobrang hangin na, nakakapag-refresh dahil malakas ang hangin. Pero kaninang umaga nakasimangot lahat mga yan dahil sobrang humid tsaka init. Grabe yung panahon ngayon dito sa Saudi o kahit saan man lugar. Grabe yung panahon ngayon. Yan, usually pag halimbawa hindi mainit o tapos na talaga yan Kaso nga lang nababagalan sila pag humidity, pag tumira yung humidity dito.
by tomorrow sinabihan ko na rin mga nagpapaano ng kontrata, mag-i-start na sila maglagay ng tiles. Total naman yung tiles ko malapit naman sa kanila, yung good for 3 kwarto to, malapit sa kanila, mas mabilis sila gumawa. Pati yung glue, ayun nandun yung glue kulay orange. Tsaka yung mga iba nagpapalitado sila, yung iba nag-sesementado dun sa balanse ng 4 na kwarto. Yun na lang gagawin nila bukas. Kasi guys, pinabadaling trabaho talaga. Ayan, pina-primer ko na rin. Pinagsabay ko na kahapon, pina-primer ko na labas, loob, pati rito sa taas. Na ano na rin, pati dito sa kabila, sa labas ng building. Yan, balanse na lang doon, yung dito sa 3 kwarto rito. Pero hinold ko muna yun kasi in-import ko yung mga 5 kwarto lang. Oh! Daan. Dundurun. Kelas? Lasim ra ka plywood bukrada, malo? Lasim plywood ra ka ba? Time check natin ngayon ay 6:20 ng gabi. Yan, 40 minutes bago matapos yung trabaho namin, yung duty namin, 7 o'clock ng gabi. Bale, isang yero lang yung balanse dito. Bale mga to, sinukatan ko na yung ano dito, yung side flashing dito. At saka doon, pinrepair ko na rin hanggang doon. Yung material dito. Bukas ng umaga, baka pag free ako, pabibent ko na yung mga yero, mga sheet na in-order ko. Andun na yan, 10 piraso, baka kulang pa yun. Pero dito, hindi muna ako magsusuka dito kasi wala pa yung yero. Hindi ko alam kung gaano kalayo yung rib niya dito. Ito. Dito sa kabila. Baka hindi magkatugma ito, baka medyo ganyan ito. Kailangan matapos yung yero, tapos susukatan ko yung rib niya. Dito yung balanse ko rito, at saka dito yung dito, kasi dito yung bagsak ng tubig papunta rito. Yung puto niya 20 cm dito. Ano ko rito, inside cutter ako rito. Diyan, inside cutter yan papunta doon. Yung slope papunta naman dito sa baba. Para yung bagsak ng tubig dito rin lahat. Yung sa gilid ng drain dito. So, bye guys, hanggang sa muli. Masalamat.